Ngayong gabi na ito ay pupunta tayo sa IKEA. Day off pala ni Jeremy dyan, kaya ang sabi niya saan tayo kakain. Kaya ang sabi ko naman doon na lang tayo sa IKEA. Sa totoo lang mga mana, medyo matagal na rin yung pagpunta namin dyan sa IKEA. Yung katabi niyang shopping mall na Doha Festival City or DFC ay doon kami lagi. At dahil nga gusto ko magtingin-tingin doon, malay mo may mabibili ako. At alam ko kasi na may masarap na kainan doon. Big Salmon pa lang naiisip ko, natatakam na ako guys. Time check tayo dyan guys, it's 8:23 in the night. At dahil alam nyo naman guys na gustong gusto ko talagang gumagala, ewan ko ba, lagi nangangati ang paa ako. At hindi talaga ako natamad. Pag sinabi ni Jen na labas tayo na, alis to pala ako sa alas 4 uy. At heto nga, binabaybay na natin ang kahabaan ng North Road. At pansinin nyo guys yung mga flyover. So yan ang solusyon para hindi masyadong traffic. At heto nga din ang nadaanan namin kung saan nagtatrabaho si Jay. Dahil walang traffic at tuloy-tuloy lang tayo, heto nga at mabilis tayong nakarating. And hello once again to Doha Festival City or DFC. At katabi niya yan is si IKEA. At hindi na rin to bago sa inyo guys kasi lagi kong fini-feature ang IKEA DFC pag pumupunta kami nga dito sa North Road. Nung nakaraan na pumunta kami sa Alcor, ayan, pinakita ko ulit si IKEA kasi nga naman madadaanan mo talaga ang mga nagaganda ang mga establishments na ito pag ikaw ay pumunta ng North Road. At magbabalik tanaw na naman ako guys sa nakaraan. Dati-rate nung wala kaming sasakyan, gustong-gusto ko talagang pumunta dito sa DFC at IKEA. Nakapunta naman kami ni Jay 2 times pero ang haba-haba talaga ng biyahe. Dahil nga ang bus ay marami siyang iikutan. Dahil hindi weekends ngayon, madali lang kami nakahanap ng parking area. So heto, naglalakad na kami ni Jay papuntang sa entrance ng IKEA. Habang naglalakad kami, si Jay panay naman ng istorya, kaya napapaismal na lang ako. At dito pala kami pumasok sa may DFC. Ayan, yung pinakamalapit na, na door papunta ng IKEA. At syempre, hindi naman mawawala ang for the flex na mukha ng person. Alright, nalapit na tayo sa looban ng IKEA. As you can see guys, si Jay may sinasabi na naman yan guys pero hindi ko talaga maintindihan. Paano ba naman ang focus ko sa pagbibideo habang naglalakad? Samantalang siya, daldal siya ng daldal. At nung nakapasok na kami sa loob ng IKEA, heto nga at ang una naming hinanap ay ang kainan. So marami na palang pinagbago ang kainan na ito. Paglagyanan mo ng ng tray. Oh. Kuha ka. Oo. Ayan o, sige na. Ako na lang mauna. Oo. Ano ba yan? Ganito. Sa kami guys. So, kuha ka ng tray. Yan, lagay mo yan dyan. So, kuha ka rin ng tray dyan. Aray ko. Stupid. Choose. Yan, meron silang ganyan. So, kung gusto nyo rin ng ganyan. Sandwich. Tubig, salad. Dito. Tinapay. Hi, ma'am. Good evening. Hello. Welcome to my live. Ayan si Kuya. Welcome to my live. Don't forget to subscribe. Yes. So, ito ako sir. Big salmon with rice. Yes. Alam mo naman, rice is life. Alam mo na sir ha? Yung pinakamalaki din. Taba. Yung magandang fried onion. Masarap-sarap. Ano to sir? 1 real? Fried onion. Yan. Fried onion rice guys. Hi, Ano? sir. Sauce po yan. Pwede padagdag sir. Sure. Yes. Ang bait ni Kuya. Oh. Hanapin nyo yan si Kuya Just. Guys, di pag pumunta kayo dito. Thank you sir. Tapos together po kami. Yan. Tapos siya magbabayad. Oh, yan. Si Kuya. Hindi ako. Tapos kuha ako ng Soft drinks. Soft drinks. Sige po, po kayo ng baso. Ito. Magkano po yan, sir? 7 real po, refillable. Refillable. Alright. One soft Refillable drinks, na. one more water, one chili chicken with rice. And you
have 1 album fee. IKEA family member po. Hindi po. 93 reals. So, kuha po tayo ng Pepsi. Tayo ng salt. Kain na tayo guys. Yan pala yung aking in-order, ang baked salmon with rice, ang ating masarap na sausawan. And bumili din tayo ng mixed vegetable salad. And yan naman yung in-order niya with tinapay at ang ating 1 real na, ano ba yan, pritong sibuyas. And fast forward, heto nga at tapos na kaming kumain. Nag-usap na nga kami ni Jay na pupunta nga ako dito mag-ikot-ikot. Titingin-tingin lang ba, baka may magustuhan. Tapos si Jay naman, bababa nga daw siya dahil mag-hits. Alam nyo naman, hits is life. Lalo pat pagkatapos namin kumain, ganon. So kaya, tatawag na lang daw siya kung saan kami magkikita dahil itong mga ganitong mga style, hindi niya feel yan guys. Lalo na pag ako tumingin na matatagalan talaga pag ako ay natingin guys. Ewan ko ba. So ayan, enjoy na lang natin dito sa loob ng IKEA. Pero wag ka, grabe, ang mamahal naman yung mga furnitures na ito. Can afford. Buti sana yan kung para sa bahay sa Pilipinas or talagang sa'yo na yan forever. Kaso di ka naman magtatagal dito sa Qatar. Tapos pag binenta mo yan, lost trade na or ano, laspag na. So lugi ka yan guys. Wala nang gustong bumili dyan. Buti sana kung for life mo na yan gagamitin, oy. Ang ibig kong sabihin guys is parang hindi okay na bibili tayo ng mga mamahalin na furniture na ilalagay lang natin sa inupahan nating bahay. At lalo pat hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin kinabukasan. And what if terminate ka ng amo mo or kaya kinancel ka? So, ano na ang mangyayari sa mga binili mo na mamahaling furnitures? Igagarage sale mo tapos irarush sale mo sa sa murang presyo. Eh dinalugi ka na. Sinasabi ko to sa inyo based on my experience. Honestly speaking, ilan sa mga gamit namin dito sa bahay ay mga second hand. At hindi porket second hand ay hindi na maayos. Siyempre, nag-iisip lang tayo ng wais. Hindi naman tayo permanente dito sa lugar na ito. Alangan naman na iuwi mo pa yan sa Pilipinas. Mindset ba? Ganun. Dapat tamang desisyon lang para at the end of the day, lahat ay masaya, hindi ka malulugi kahit anuman ang mangyari sa'yo kinabukasan. Aanhin mo naman itong mga nagagandahan at nagmamahalan mga furniture kung hindi ko naman madadala sa Pilipinas. Yung mga iba nadadala pero kumusta naman ang bayad mo pa kargo? At heto nga at nakita ko itong cellphone at saka iPad holder kaya napabili po ako ng isa. Dati meron na ako niyang dalawa at napabili na rin ako ng universal charger para sa iPhone at iPad. At dahil mura sila, yan lang ang binitbit ko. Pero it's okay, hindi ko naman yan gagamitin yan dito. Gagamitin ko yan sa Pilipinas. Fast forward, nakailang tawag na nga si Jay. Sabi niya, nandun na daw siya sa labas. O diba, sabi ko nga sa inyo guys, wala talaga siyang ka-interesado sa mga ganitong bagay. So ako lang talaga ang nag-i-enjoy. Alam mo naman, nag-hits na naman siya sa labas, ganun. Kaya yun, na lang ako inaantay. Tinatanong niya kung nasaan na daw ako. Grabe. At ako naman, hindi na masyado makapag-focus. Ganun. Ay, dahil nga nag-aantay na nga siya, kailangan ko naman lumabas at magbayad. Sabay tanong pa ko, anong mga pinagbibili ko? Yan guys, palabas na tayo ng IKEA. So, may konti lang naman tayong pinamili. Wala pang 50 real. So, wala lang, tingin-tingin lang. Tapos, pag may nagustuhan, eksakto naman na reduction yung mga presyo nila. So, it's okay. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo dito sa IKEA. So, ayan guys. Hanapin lang natin yung sakyan. Dito na kami magkikita ni Jay kasi nasa loob pa siya. Ayan. Yun no, nakikita ko na yung sakyan namin. Yun. Umalis na yung dalawang side. Tayin na lang natin si Jay dito. So ayan guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up. And syempre pa, like na rin and follow my Facebook page, Manay Marie, and subscribe my YouTube channel, Marie Per Vlogs. Hanggang sa susunod na video guys. Bye!